Good day mga kalapatids. So update tayo sa ibon natin na kinarga nung nakaraan. So wala pa rin hanggang ngayon. So umaasa pa tayo na babalik. So kung uwi sila, ang gagawin ko dun is ipaparis ko sa mga kalahi nila, dahil para mas tumas yung dugo, and then makapag tayo inbreed, line breeding, panglaro pag line breeding. And then sa season na to mga kalapatids, syempre may mga natutunan tayo. So yung apat kasing ibon natin na nilaro nito, so 6 nga sila, yung dalawa naikarga pa natin ng Katbalogan, so hindi nga nakauwi. So sa season na to mga kalapatids, may natutunan na naman tayo, So para sa akin lang, sa experience ko ngayon, mahina sa akin yung inbreed, yung totally magkapatid na pagpaparisin. Mahina. Kumbaga nahihinaan ako. Makikita mo ng lakas sa ronda, sa toses, sa mga malapitan, pero parang mahina yung niya, yung homing. Basta nahihinaan ako. Hindi ko na uulitin yung inbreeding, tawag ba doon? Inbreeding kasi magkapatid sa magkapatid yun So mahina para sa akin yung inbreeding. Yun yung natutunan natin ngayong season. So sabi nga bawat season meron tayong natututunan na sistema o sa mga breeding, sa karera, or ano man yan, sa training o sa toses. So yun nga natutunan natin. Mahina sa akin yung inbreeding. So hindi ko na uulitin yung pairing na magkapatid sa magkapatid. So mahina kasi yung dalawa natin na ikarga ng Katbalogan, hindi siya purong Hooters line. Kumbaga may pasok na iba. Kaya ayun, na-i-compare ko doon, yun, halos na idulo natin, maganda naging performance. So yun nga lang, hindi sila sinuwerte nung Katbalogan. So maganda yung naging lipad ng hindi purong-puro. So sa susunod na breeding natin, ang gagawin na natin is yung line breeding nga, hindi masyadong malapit na magkapatid, pero may pasok pa rin tong cock o hen ng, kumbaga yung line na talagang ginagamit mo nun pa. So basta hindi siya masyadong malapit na dugo. Kumbaga may pasok pa rin na iba na alam natin na dumudulo rin. So mahina para sa akin yung inbreeding mga kalapatids. And then itong ibon na to mga kalapatids, ayan, kung mapapansin nyo, yung mga dati kong subscribers, sino kamuka mga kalapatids? Ayan. So ayan, kamukha ni Hooters, mga kalapatids. Kanina umaga, nung pagpanik ko rito, bago ako magpa-lofly, magpa-ronda, tinititigan ko na to mga kalapatids. Talagang tinitingnan ko siya, pinagmamasdan ko, kamukha ka ako ni Hooters. And then nag-chat sa akin ngayon yung nakabili kay Hooters from Taiwan. Nag-chat sa akin. So sabi niya, "Sir, malungkot na balita. Ngayong umaga, namatay na si Hooters." So nagulat ako. And then yung balahibo ko talaga nagtayuan. Sabi ko, napakasayang. Siyempre, sa tagal din ng pinagsamahan namin ng ibon na yon, hindi lang siya talaga masasabi nating ibon lang, kasi good flyer siya, and then good breeder, kasi pati anak niya nananalo, and then yung apo niya mga kalapatids, yung nakabili naman sa akin kay Salpok, taga La Union, pero nasa Saudi siya ngayon, nilalaro sa La Union mga kalapatids, nasa leading na siya mga kalapatids. So kahit hindi siya mag-clock ng last lap, nasa top 3 na siya, second overall o third overall. So ang ganda ng ipinakita nung apo ni Hooters doon, at anak ni Salpok. So binalitaan tayo kahapon, bitaw nila is sa Riyaya, Quezon yata. So Quezon to La Union, nag-lap winner na naman mga kalapatids. Nung nakaraang linggo kasi binalitaan ako, nag-lap winner, and then kahapon nag-lap winner na naman. So bali 2 times lap winner na yung apo ni Hooters, anak ni Salpok. So yung sa side naman ng nanay ng nag-lap winner na yon is bali pamangkin na ni lap champion. Yung lap champion natin ng Tagudin, Ilocos, bali pamangkin na yon. Talaga may tulin
yung ibon mga kalapatids. Kasi ang ini-speed, hindi lang mapapasok agad. 1-2, 1-1, 59, ganyan. Ang tataas ng speed niya sa 3 laps na nangyari. Ang tataas ng speed. So, sabi ko, ang ganda ng naging sistema. And then yung bloodline. So, newbie yun mga kalapatids. Yung kalapatids natin na yun na nasa Saudi nga ngayon. Pero, pinapalaro niya dito sa Pilipinas, sa La Union. Meron siyang Lofman, yung pinsan niya. So, ang ganda na naging performance ng apo ni Hooters. So, biruin nyo, 2 lap winner, 2 sunod. Bali, 4 sana yun mga kalapatids. Yung 2 lap winner sana, hindi lang mapapasok agad yung ibon. Mailap daw. So, hindi para sa kanya talaga yung 2 lap winner. Kung nag-lap winner yun ng 2 pa, so bali, 4 na beses nag-lap winner, ano? So, kakaiba yun mga kalapatids. Then, 120 days. Yung ibon talagang napakabata mga kalapatids. So, sabi ko, sir, sa susunod, ganyan ulit yung i-breed nyo. Pagka meron ulit ganyang laban sa inyo, 120 days. So, ganyang edad ulit yung ilaro nyo. So, yun nga, malungkot na balita, yung pinanggalingan o lahi talaga is pumanaw na kaninang umaga. So, sinend sa akin yung video. Hindi ko na lang ipapakita dito sa vlog natin. Baka kasi ma-restrict tayo kay YouTube. Kasi ano na yun, tumatawag sa akin yung ano yun, yung nakabili kay Salpok. Kasi binabalitaan kami eh. Ayan, so mamaya ako nasasagutin mga kalapatids. So yun, 2 beses nag-lap winner. Kaya tuwan-tuwa yung kalapatids natin from abroad na naglalaro dito sa Pilipinas. Baguhan siya, talagang unang sabak nanalo na siya sa fan race, and then ngayong derby is 2 beses naglalap winner. So ayun, naalala ko yung pinagsamahan namin din ni Hooters na kalungkot is pumanaw na siya. Mahaba din yung pinagsamahan namin, and then yung banding namin, kasi yung ibon na yun talagang pag nakikita ko nung pagkatapos ng karera niya, para bang may isip siya. Pag kinakausap ko, halimbawa nung umuwi siya ng 5th lap, salamat ka ako, nagpapasalamat ako, yung tumatango siya, parang sumasang-ayon siya sa mga sinasabi ko. And then pag lumalapit ako sa breederan, sumasalubong na siya, yung talagang parang pumaparis siya, parang wine-welcome niya ako, ganun. And then nung napunta na siya ng Manila, naging iba attitude daw. Nakikita nung nag-aalaga kay Hooters, sa tuwing umaga o tanghali o hapon, lagi daw nasa pinto o sa bintana nung loft, nakatingin sa malayo si Hooters. Parang nag-iisip, malayo yung tingin. So parang may isip nga, parang gusto niyang bumalik dito. So yun nga, napag-usapan namin sana noon is kukunin ko, papahiram sa akin. Hindi na nga lang natuloy mga kalapatids dahil naging busy tayo noong nung may karera tayo. Alam nyo naman, may karera tayo nito. So hindi ko natuloy na nakuha. Pero kung nakuha ko sana is baka na-recover natin, mapupunta siya ulit dito. So baka magbago yung attitude niya, yung klima niya. So maano natin, maisasalba. Ang nangyari daw kay Hooters mga kalapatids is nagdumi raw si Hooters ng parang taho na merong kulay pula na dilaw pula, ganun. So parang para sa akin is, para rin sa kanila is parang itlog yon, parang nabasagan, ganun mga kalapatids. So healthy naman daw si Hooters, makinis, maganda katawan, pero nung nagdumi nga raw siya ng puti na parang taho na may kasamang pula o dilaw. So parang itlog nga yung mga kalapatids, parang nabasagan mga kalapatids. Ayun, kung mapapansin nyo mga kalapatids, talagang yung nakabili kay Hooters umiyak. Ayun, yung sad reaction niya. Tapos yung nakausap ko siya kanina, talagang nanggigilid pa yung luha niya. Shoutout nga pala kay Sir Raymond ng Taiwan, kay Rice-Key. Ayan, meron din siyang YouTube channel. And then shoutout din pala sa mga bayaw niya, kay Marlon Belicaria, and then sa kapatid niya kay Richard Carva, Raymond Carva. Ayan, 3
RC Brothers Loft ng Purview. Ayan, shoutout sa inyo dyan, Sir Marlon, Richard, and then Sir Raymond. Ayan, so talaga nalungkot sila sa nangyari kay Hooters kasi simula nung nakuha niya si Hooters, hindi niya nagamit. Ang hirap daw parisan. So nagtataka rin ako bakit ang hirap parisan, kasi si Hooters madali lang din naman parisan. Kahit ano iparis ko is napaparisan niya. So binubugbog daw ni Hooters nung mga time na yon, talagang ayaw pumaris. Ang dami niya nang binigay na kak, ayaw parisan ni Hooters. Tapos nung unang salta daw ni Hooters sa Manila, sa loft, talaga nagwawala, lipad na lipad sa loft, gusto nang makawala. So ang tangi ko lang naisip to nung binalitaan ako is parang nagtampo or parang nanibago sa location niya, kaya kako ganun. Wala naman kasi siyang sakit. And then yun nga, natuluyan nung pagkatapos dumumi ng puti na merong pula na may dilaw. Ayun, so itlog yun, di ba mga kalapatids? Nabasagan siguro ng itlog. So hindi naman daw hinahawakan yung ibon, kaya nagtaka rin kami. So pinakita sa akin yung video kanina, talagang yung dalawang singsing ni Hooters, tanda-tanda ko yun. So confirm, si Hooters yun. Talagang ano na siya, ala na si Hooters mga kalapatids. So ganun pa man mga kalapatids, nananalaytay pa rin yung dugo niya sa ibang loft, lalo sa La Union nga. And then wala pa akong balita sa mga ibang kalapatids natin na kumuha sa akin. So tayo kahit papaano is ayun, naidulo-dulo natin ng konti yung dalawa, kaso hindi nga umuwi ng Katbalogan, hindi tayo nakapagpa-daybird. Hanggang ngayon wala nga mga kalapatids. So bawi tayo mga kalapatids sa mga susunod na karera mga kalapatids. Marami pa namang karera. So congratulations ulit kay Sir Datu Loft ng La Union, 2 times lap winner. Apo ni Hooters yun, anak ni Salpok mga kalapatids. Yung hen nun, ibon ko rin, may pasok din ng Hooters yun. So ang ginawa niya, line breeding. Kaya akmang-akma ang tulin ng ibon. Talagang nag-break away nitong kahapon. Ang layo daw na naging lamang ng ibon niya sa speed nung second bird. Ang layo daw ng agwat. So nag-break away yung ibon. At alam ko nagpahirapan kahapon ng Quezon. Alam ko may release din ng THA eh. And then shoutout nga pala sa loft ban ni Sir Datu Loft, si Sir Ardrin Malong Kamat. Siya yung handler ng ibon. So ang galing niyang mag-kondisyon, magaling mag-toss. Talaga nasusundan niya yung mga sinasabi ni Sir Datu Loft. So ayan sir, sana tuloy-tuloy yung blessing sa inyo, sa inyong pagkapanalo. Congratulations. So ayun mga kalapatids, share ko lang din sa inyo yung update natin sa mga ibon natin. Ayan malinis na. So may itlog yon, di ba? Napisa na yon, nandito. So ang ginawa ko, pinahalimhiman ko sa mga may kasabay kasi yun sa baba, sa breeder ko. So pinahalimhiman ko, buhay yung dalawang itlog nung Katbalogan natin na hindi na umuwi. So ayun mga kalapatids, ayan kawang-kawaka ni Hooters to mga kalapatids. Tinititigan ko siya kanina, talaga kanina umaga. Nung pala, may balitang hindi nga maganda. Binalitaan tayo. So nawala na nga si Hooters. Hindi natin alam kung ano nangyari, kung ano yung sakit niya. Kasi nga, yun, tulad ng sinabi ko, paulit-ulit, nagdumi siya ng parang taho na merong dilaw. So, para sa akin is, itlog yun, nabasagan. So, yun din ang suspecha ng Loftman. Baka nga daw, nabasagan ng itlog. So, yun, Hooters, salamat din sa pinagsamahan natin na mahaba-haba. And then, hanggang ngayon, andito pa rin naman yung lahi ng mga lahi mo. At yung lahi mo is tumitira sa ibang loft. So papangako ko sa'yo, hanggat maganda nililipad ng ibon mo is yun pa rin ang gagamitin ko. Yung mga apo mo, mga anak mo, may mga anak pa sa akin si Hooters yung lap champion natin. So may mga pa-stock pa tayo doon, may mga inbreed na tayo dyan. So eto, mga lahi niya din to. Mga apo niya na lang to mga kalapatids. Tsaka ito apo niya. Ayan. Ganda na itsura. Mga mukha ni Hooters din. Ganito si Hooters nung kabataan niya. Ito, naglulugon pa ate, kaya hindi pa siya ganun kakinis. Kamukha naman ito yung mata ni Salpok. Dahil apo na rin to ni Salpok. Ayan. So ayun mga kalapatids, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa suporta.